Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muugkat tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y iligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilid ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya't ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusog, pagsapit ng araw. Ni sano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay, maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leyon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahin ay sasakolohan. Aking ililigtas sa tang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyang ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa... Let's all give thanks for the blessings we have received this past year and pray for continued guidance and strength in the year to come. I just want to greet everyone. Good morning. And also welcome those who are watching us via live stream. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, dakilat makapangyariang Ama, Diyos na nilikha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na aming nakikita at pinakikita. Ikaw ang Diyos ni Abraham sa mata mo. Muli po sa oras na ito, patuloy na pinagpuri, iluluwalhati, na dakilat sa isang sa Espiritu at sa katotohanan. Kami po ito uskusong nagpapasalamat sa iyong walang tigil na katapat at kabuhihan sa bawat isa sa amin, upang kami lahat ay hanggang matutong lumakad sa iyong kapanalan at kapiran. Lord, manawa na kami po ay inyong samahan sa oras na ito. Muli pong iyan yung pagpapagimala ng kamay, abutin ng lahat ang aming pangangailangan.
inyo pong pagalingin ang mga may karamdaman sa sakit sa ngalan ni Kristo Jesus. Lahat ng pinanghihinat at bibigatan, inyo pong pagaan palakasin sa ngalan ni Kristo Jesus. At ang lahat ay hindi tataas, inyo pong pagpapatuloy sa ngalan ng aming Panginoon. Pagpalayan po minsan pa ang bawat minuto at ang mabuting balitang ating ihahatid upang hindi magbigay sa amin ng liwanag sa lahat ng nakikinig at makakarinig ng mensahe nito sa pagpasok ng unang linggo ng Adbyento upang ito maging daluyan ng iyong mga tandaan, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na diyan papangalan. Ito po ang aming samdalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin na sa ating Panginoon. Brothers and sisters, our reading for this coming Sunday, first Sunday of Advent, is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Matthew chapter 24, verses 37 to 44. Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanatang 24, simula sa talata 37 hanggang 44. Matthew chapter 24, verses 37 to 44. Jesus said, as it was in the days of Noah, so it will be of the Son of Man. For in the days before flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage, on the day Noah entered the ark, and they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. That is how it will be at the coming of the Son of Man. 2 men will be in the field. One will be taken and the other left. 2 women will be grinding with a handmill. One will be taken and the other left. Therefore, keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. Understand this. If the owner of the house had known at what time of night the death was coming, he would have kept watch and would not have let his house be broken into. So you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Wika ng Panginoong Yesus. Ang pagdating ng tao ay pagdating ng mga kumain. Doon ang mga tao'y nagsisilo hanggang sa araw na pumasok sa totoong sinuwi. Dumating pa kabila ng malayan at tinalakat. Ibig ang iyang tao. Sa panahon iyon, may dalawang lalaki bawat sa bukid. Kukunin ng isa at iiwan isa. May dalawa pa yung kasanggi. Kukunin ng isa at iiwan ng isa. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi niyo alam anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating, anong oras ang gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaan pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras at hindi ninyo
inaasahan. Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat, buhat sa Panginoon. Purihin natin ang buhay ng Diyos. Ang kapatid ko po sa nakakang presensya ng Diyos. Bago tayo magpatuloy, mahalaga ko lang maalala. And I think last week ay nakapag-second collection ng Progress. Nakapag-second collection ng Progress o hindi pa? Di pa. Di pa kayo nag-second collection? Ayan. I-remind ko po kayo this week na ang second collection for the scholarship program ng community. Kung sakaling hindi pa kayo nakapag-collect for this week, kindly initiate. So ayon po sa record ng overall financial na overall Secretary Treasurer ng Tapat pa, ilang priority ang na-receive na second collection para sa nasabing scholarship funds. Maranasan ang also outreaches sa mga team leaders na DDI, pakipalo up na may announce ng mga workers ng second collection for the scholarship program. Pwede niyo po hingin kay Sister Cynthia, ang ating overall Secretary Treasurer, yung mga nakapag-collect last week. Sa mga helpmates po natin, pakisusugal po ito based sa ating mga usapan niya. So, ay hindi na collection. Second collection ay hanggang makakabahit pwede pang mag-second collection after this talk. Pangalawa, sa darating na December 4, which is next Thursday, magkakaroon po ng fourth quarter service volunteer workers meeting and enhancement na isasagawa sa San Lorenzo Luis Chapel, Central Signal, Taguig City, sa ganang ikawalong kalahati ng umaga hanggang ikadalawang kalahati ng hapon. Magdala ang bawat manggagawa ng mga pagkain at mga merienda para sa lunch, good for sharing, kwaderno at pagulat para sa journaling. Mahalaga po yan. Then sumunod, sa darating na December 14, 2025, araw po ng Linggo, para sa mga members ng Classical Music Ministry ng Tapat pa, magkakaroon po ng El Shaddai Music Ministry Fourth Quarter Enhancement na isasagawa din sa San Lorenzo Luis Chapel, Central Signal, Taguig City, sa ganang may kasampung kalahati ng umaga hanggang ikatlo ng hapon. Para sa iba pang detalye, makipag-coordinate kay Sister Alma Wenceslau, ang music ministry head na Tapat. Sa December 14, araw din po ng Linggo, ay magkakaroon po ng Youth for El Shaddai Year-End Jam. Jam means Jesus and Me. Sa nasabing araw, yung araw ng Linggo, December 14, ito po yung saganap ng kaisa ng hapon hanggang ng gabi sa multipurpose hall fourth floor, St. Mary Maria, multipurpose cooperative, Purok 2, New Lower Bikutan, Taguig City. Sa lahat ng manggagawa at preachers, please organize a delegate of youth fair Bitawi, particular dito sa B2B. Ang target participants target ay 25 youth, ages 15 years old and above. 15 anyos na mataas. Tandaan po ninyo. Each vicarian is assigned to have a designated good to bring
during the Yes Jam, please coordinate the specific assignments with your disciple in charge in the Carmate. Then, sa darating na Disyembre 19, yan po ay Biyernes, yan po, magsasagawa tayo ng year-end gathering ng lahat ng service volunteer workers ng Dapatpa sa naisasagawa sa lingkod ng Panginoon Multipurpose Hall, DCDA, mamaya ng Diego Silang, Taguig City. Mag-umpisa po yan sa dalang isang hapon hanggang ika-6 ng gabi. Ang attire, Best Christmas Gala. Bakit Best Christmas Gala? Siyempre, may mga naka-necktie at coat, may mga naka-gown, ng ballroom dance, mga mahilig sa ballroom dancing, ihanda ang mga inyong dancing moves. At sa araw na ng Pasko, Christmas Day, 25, ang tagal chapters, ang hosts o sponsors sa tapat pa Christmas Day Dormas sa College of Divine Christian Chapel. Maraming mag-umpisa po yan ng 4:15 ng madaling araw. And then mag-praise and worship tapat pa worship team. And then pagdating ang ikalima ng umaga, pagdating ang aning, yan po ang tinatawag ng Christmas Day Holy Mass. Lahat ng service volunteer workers at prayer partners ay inaasahan na dumalo sa lahat ng disciple in charge at help me mag-organize ng delegation ng mga magagawa ng prayer partners para sa sponsor. Yun naman at maraming salamat sa iyo pagtunawa. Purihin po natin ang buhay ng Diyos. Speaking of Christmas, ito po ang magiging ulo ng namin na balita ngayong pagpasok ng Advento. Tayo po ay nasa panahon tayo na natawag na panahon ng Advento. Amen. At tayo bumabalik uli sa cycle A. Kaya ito magiging ulo ng makalamang na balita para sa lingkong ito. Brace yourself. Brace yourselves. Maghanda kayo. Pati sound system, naghanda rin. Ipinakita ng Panginoon Jesus ang larawan ng panahon ni Noe upang ipaalala sa atin ang kahalagahan ng paghahanda. Katulad ng paparating na bagyo, tulad ng mga nakaraan, no? Dinalaw tayo ni Typhoon Uwan. Kaya lang, muntik tayo kahit mga signal number 10, muntik pang abutin pa ng super lakas ng hangin. Amen? Pero sa kabutihan ng Diyos, hindi pagbagsak ng poste ng kuryente, hindi nangyari. Amen. Ang tanong ay bakit? Sapagkat mas malakas ang kamay ni Yahweh El Shaddai kaysa lakas ng super network. Amen? Noong time ni Noah, brothers and sisters, abala ang mga tao sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Ano yun? Kumakain, umiinom, at nag-asawa. Ngunit, ang hindi nakalaya ng mga tao, hindi na matuon
sa panawagan ng Diyos mamagitan ng kanyang lingkod na si Noe, na ang hindi nila talaga na dumamig pala sa kanila ang umahan. Amen? During the time of Noah, yung kumbahan na yun, yan ang umaagos. Para no? Para yung mga gumagawa ng masama. We have out the word. Hindi tulad ng sa panahon ngayon. Tulad ng usap-usapan ngayon. Dahil sa mga tinatawag na blood control, tinatawag. Yung mga bagay na yan, bahagi ng mga tanda sa huling kamanahonan. Amen? Kaya sa ating panahon, maraming tao rin ang nabubuhay na walang espiritual na paghahanda. People in this present time, people could not prepare their spiritual life. Amen? Hindi tayo tinawag ng Panginoong Jesus upang matakot, kundi upang maging handa at manatiling busy at maging tapat hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Ang ating buhay na Diyos. Mukhang nakakakilan ng sound system natin. Now, ang ating katanungan, brothers and sisters, paano tayo makapaghanda sa pagdating ng ating Panginoon? Una sa lahat, higit sa lahat, manatili tayong busy sa Espiritu. We must stay awake spiritually sa Ingles. Parang title ng isang program ni Enyo Master Joe Bedelion sa Channel 5 during 90s. Stay awake. Ewan ko lang kung na-archive yun. Stay awake spiritually. According to Matthew 24:42, ito ang sabi ng Panginoon. Kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Ibig sabihin po, magbantay tayo lahat, not just physically, but spiritually. Talagang naman ang malakas, bakit? Hindi namin alam kung anong araw darating ang ating Panginoon. Amen? Ang pagiging spiritual na gising ay ang pagbabantay sa ating puso, pag-iwas sa pagiging kampante, at pagpilit na sundin ang ating Diyos araw-araw. Araw-araw. Sa lahat ng araw. Pulihin natin siya sa kanyang lakas. Kaya, maging alert tayo. Hindi naman pwedeng sabihin, alert ako sa loob ng kwarto. Hindi yun. Maging alert tayo kung kailan darating spiritually ang ating Panginoon Jesus. Kaya ang susunod na kalamidad, bagyo, igol, tsunami, sari-sari, yan sa tanda
ng pagdating ng ating dakilang tagapagligtas. At ito ang naging mensahe ng pagdating ng tunay na Mesiyas. At yan ang ating Panginoong Jesus. Ang salita na naging tao at nakipamayan sa atin na. Purihin si Jesus. Kanina, nagkakataon patawid na di pa ako nakakatawid doon sa sakay ng jeep papuntang Pasig Palengke. Nasa loob po ng dati kong teacher sa Bicutan Parochial School. Siya, nakita ko at masaya-masaya. At bilang kami nagkasalubong, nakipagpicturan pa sa atin. Sabi ko, mukhang inaalala ko ng picture na yun. Anyways, our dear sister Victoria Merinia, if you are watching right now, may God continue to bless you and keep you sa umang larangan sa pag-aralan. Patuloy kang gamitin ng ating buhay, banal at makapangyarihan Diyos. Purihin si Jesus. Pangalawa, mabuhay ng may katibuhan at katihan. It's found in Ephesians chapter 5, verse 15 and 16. Ano po ang sabi surat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso? Mag-ingat kayo mabuti kung paano kayo mamuhay. Sapagkat masama ang mga araw. Ang tunay na paghahanda ay pamumuhay sa kabanalan, pagkakama at pagsasantala ng bawat pagkakataon upang magbigay ng kalatian sa ating buhay panata at makapangyarihan Diyos. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang. Saan man dapat tayo dalhin, lalo higit sa salita ng Panginoon. Remember, God loves each and every one of us. Yung palapak yun, parang malapak ng hindi na sa sakit. Halimbawa, nataong naka-attend ng isang Adventist recollection. Pag-Adventist recollection, meron na tao ng concluding mass. Amen. Pinaka-concluding ng recollection is iba na kadalisan, halos puro ang buong chapel. Sa tayo ng isimba, may nagsing na mama na atin. Alam nyo, sabi ng umari na simula magpamilya, tayo lahat may nagkakatipon dahil sa pagmamahal ni Kristo. Alam nyo kung sabi ng mama, narinig ko na yan. Narinig ko na yan. Hindi nila sinapahin. Kaya nagtuloy pa. Sabi ni Jesus, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Ang sabi ng mama, halos na si mama, narinig ko na yan. Narinig ko na yan. Alam nyo,
niya, isang hirit pa. Pag yung bumanga mo, ko, patatayin. Alam niyo, anak sa ng mama, yan ang inahin. Uy, ang buhay na Diyos. Pagkaki mo, nag-uhumiliya ang pare ng buong tapang at bonding mag-humiliya na hello. Pinamagmasin ng mama, panay ang sagot. Kaya ano nangyari? Ayun, sinabihan siya ng marami. Ang sabi niya, pag yung bunga mo marinig ko, malalaman ang bakit. Hallelujah. Alam niyo ako sa pinamama, yan ang dito na. Hallelujah. Kung hindi siya ako sa pinamama. Amen. So mabuhay tayo ng may katwiran at kakalimuhan. Amen? Amen. Now, dito tayo sa ikalawang punto. The third point is makita sa makita na patakaman. Amen? Makikita tayo sa katapanan. Makikita po natin sa Matthew 24 verse 44. Ito ang sabi ng Panginoong Jesus. Kaya dapat kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Nakikita ang pagiging handa sa katapatan sa paglalaki, pagsamba, pagbibigay, pagtitipon, at pag-ibig sa kapwa. Now, paano tayo makita na tayo maging handa sa katapatan? Sa pagpakita ng pananalangin. Siyempre, importante ng pananalangin. Lalo na ngayong araw ng Miyerkules. Ano meron? Pagkakaapat na Miyerkules ng Nobyembre. Ano ginugulitan ng ating simbahan kapag 4th Wednesday ng November? Fourth Wednesday ng November, ang tawag mo? Yung ginugulitan ng ating simbahan. Yung medyo kulay-pula. Red Wednesday. Kaya mamaya sa Balagyanisa, sa bawat parokya, makikita natin pulang-pula ang itsura. Amen? Bakit kamo? Sapagkat idinudulog natin sa ating pananalangin yung mga kapwa nating Kristiyano umaharap sa matinding pagsubok. Magsamba sa pagkakita ng magsamba sa ating Panginoon, sa pagbibigay, sa paglilingkod sa ating Panginoon at sa ating kapwa, at pag-ibig sa ating kapwa-tao. Kung hindi natin siyawan siya na malakas. Pag-ibig sa kapwa. Lahat tayo may puso. Iba yung iwalang meron tayong puso. Salamat sa sumasagot dito sa kanila. Ulitin ko po. Iba yung iwalang meron tayong puso. Kung nag-iingit ang ating sound system. Pag
mabait sa kapwa. Ika nga na popular na movie na ni Mark Lucky. Inaamin ko, saging lang kami. Pero maghanap ka ng puro ng saging sa Pilipinas. Saging lang kami puso. Saging lang kami puso. Amen? Pagtakin ko yung linya mo, medyo may pagkamakakas. Amen? Pero hugot yun. Hugot po yun. Amen? Pero malalim. Malalim sa kaibuturan ng dibdib. Amen. Purihin natin ang buhay ng Diyos. Dapat maging handa sa kadapatan natin sa ating Panginoon. Napakaliwanag ang sinabi ng Panginoon. Kaya dapat tayo maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di natin inaasahan. Amen. Kaya sa oras na ito, whether you like it or not, always ready for God's faithfulness. Be ready for the coming of our Savior, no other than Jesus Christ of Nazareth. Amen. Karamihan sa mga nangyayari sa paligid, sunod-sunod na trahedya. May mga tinatawag na krimen, may mga makayan, wala nang takot, kinasukok, nagpapakayan isa't isa. Subalit, nakikita ng Diyos kung ano mga nangyayari sa ating paligid. Ika nga ng Panginoon, huwag kayong mabababa. Kapag nakarating kayo ng mga balita tungkol sa digmaan at himagsikan. Sapagkat yan ay magaganap, ngunit hindi darating karama-rama ang bukas. Amen. Ang iba, nauto naman sa sinasabi nila, year 2000, ang mundo natin tapos na. Dahil sa white token. Amen. Ano nangyayari? Doon pumasok ang year 2000. Kumuha ang daigdig natin. Bagkos, saksi ang buong mundo, saksi ang Pilipinas. Ang huling pagdugong ng araw ng ikalawang milenyo at saksi ng buong mundo ang unang pagsikat ng araw sa bagong milenyo. Amen. Hindi lang yun. Hindi lang. Sa mga araw dati, ang ating Panginoon magaganap. Ang siyang magbibigay sa atin ng kaganapan sa puso at diwa ng bawat sabi. Amen. Alam niyo, natutuwa ko na marinig ko naghihiling message si Dr. Antin Berabo kahapon. Kung noon,
Hindi siya nagiging passport. Subalit kagabi ay just surprised na siya po ay nagpahagi ng healing message pastor. Doon sa healing text message na early in the morning. Amen. Amen po ba? Alam nyo, umabot pa at halos umabot na yung kanyang healing message, umabot pa hanggang mga anong orason, magpas yata, Amen. Ang halan, pinapahayag nito na. Pero, yan ay sa usap-usap inspirasyon ng Espiritu ni Yahweh El Shaddai. Alam niyo po, kahapon, sumalang din ako sa oral examination. Sa pagsala ko kahapon sa oral examination, sa harap ng mga council of elders at the attorney Juba, hindi ko na-expect. Ito sa gilid, may nakatutok sa aking webcam na nakakonvert sa kanyang laptop. Sabi ko, I'm sure. Ang topic na binigay sa amin, mga sumasalang sa oral exam, is yung naatasan daw kami tumayo at mag-healing message sa atin. Ang magtoto to intend for the OFW. Ang kanilang topic, Emmanuel, kasama mo ang Diyos sa kabila ng dagat. Emmanuel, God is with you across the ocean. Alam nyo, nung sumalang ako, hindi lang pare ang fry ko. Pati yung webcam, tinutok ko rin. Amen. Alam nyo, kung ilang minutes ako nag-oral, 6 minutes and 25 seconds. Alam nyo bakit? Sabi sa akin, brother, natuwa sa'yo. Mukhang natuwa sa'yo ng YouTube mo sa ginagawa mo. Ako bakit? Pati camera, tinutok ko rin. Purihin namin siya ko siya ng malakas. Dito tayo magpo-conclude at ang pinaka-final year. Hindi na tayo magpapakama ng final year. Kasi hanggang alas 5 naman tayo. Diyan na ang pagbabalik ni Cristo Jesus kahit hindi natin ako kailan. Hindi ay tawag upang gunahan ang araw. Kundi upang ihanda ang buhay. Kapag tayo ay spiritual na isip, mabubuhay ang makulit at mananatiling pa, tunay tayong handa sa kanyang pagkabalik. Magsipaganda tayo dahil darating ang Panginoon sa oras na di namin inaasahan. Pumihit si Jesus. What are you waiting for? Kaya na kayo. Taas ang inyong kamay, ikita niyo ang mga mata, at iyoko ang inyong mga ulo. Nakikinig mga nanonood sa digital platforms ng Kabahayanan TV, sa content program na Healing Message from God.
itaas ninyo ang inyong kamay sa Diyos at pakinggan mo ang mensahe ng awitin ito. Ngayon na ang panahon ng pagbabago. Aking kapatid, ang panahon magbabago, kamunduhan ako'y muna. Bakit kasabay pagkakal, di ka ba nabahala? Sa maraming namin ngayon, hindi kami nasasaan. Tapos
simula sa coordinator hanggang sa pinakamakakapit ko. Kasama ang mga awit, malungkot, at ang mga nagsusuporta sa pananong gawain. Sila po ay pinipupang panangin ng Diyos. Sundan mo po ng iyong mga danda, himala, kababalagan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala ni Queen. Sa ngalan mo, Jesus. Everybody say Amen. Taas ang inyong mga dadalahan at tayo po ay dumulog sa trono ng may kababaang loob at tayo po ay mananangin sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos ang mga kapangyarihan na natutagpasan ang mga hawak ng aking mga kapatid, ang kanilang mga handbag, spirituales, Biblia, tubig, langis, asin, panyo, at iba pang mga bagay na kanilang pinataas. Gamitin mo bilang mga satan upang ang sino makahipo ay sundan ng iyong kalamdan, ibalaan, kapabalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Maging ang kanilang mga prayer requests na kasulat sa kanilang copy papel ng kanilang mga kahilingan. Inaangkin po namin na lahat ay answered prayer. Pagpasan ang kanilang mga alay ng loob, ibalik sa kanila ng sumbakan, siksik, liklik, at umahan. At sa aming pansamantalang pag-iwalay, tanggay po namin ang ibayong lakas at ibayong sigla na galing sa iyong pangalan. Maraming salamat, Yahweh El Shaddai. Ito po ang aming sakot at dalangin. Kaisa ng panambitang panalangin ng aming inang Birhen si Maria at ng lahat ng mga anghel at mga banal sa langit. Sa pangalan ng iyong pagdalang, ang aming Panginoon at aming tagapagligtas, Panginoong Jesucristo, na nabubuhay at nanghahalin kasama mo at ng Espiritu Santo isang Diyos, magpasok ng hanggan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless everyone. Let's all give thanks for the blessings we have received this past year and pray for continued guidance and strength in the year to come. I just want to greet everyone. Good morning. And also welcome those who are watching us via live stream.